sa Grasya. Programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan sa kalagsataw. Maayong balita sa Grasya sa Dios. Oras sa Grasya. Kami nagalaom nga mapaligon ang inyong kahibalo may tungod sa pulong sa Dios. Ingon nga iyang gituga sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Oras sa Grasya. Ang pulong pagatunan sumala sa insaktong pagbahin-bahin. Sumala sa ikaduhang Timoteo 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My chains are gone. I've been set free. Oras sa Grasya. Ihatod kaninyo sa Grace Church of Christ, 3rd Street, St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Hinaot nga inyo kaming ubanan sulod sa usa ka oras sa atong pagsusi ug pagtuon sa balaang kasulatan. Amazing grace. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw sa 102.1 Like Radio News FM San Carlos. Welcome sa atong programa nga giuluhang Oras sa Grasya, gidalit kaninyo sa Grace Church of Christ, San Carlos. Ubani kami sa saktong pagbahin-bahin sa pulong sa Ginoo sa sulod sa usa ka oras. Kami gihapon ang inyong mga alagad sa kahanginan dinha ang Kristo. Kini si Brother Ryan. Ako si Brother Wiwil. Kusab si Pastor George Tanlangit. Maayong hapon sa atong mga listeners o sa atong mga viewers sa atong Facebook Live o Happy New Year! Happy New Year sa Happy tanan. New Year sa tanan, no? So, welcome back sa atong broadcast. Dugay tawa ka balik. Dugay tawa ka balik, no? Kay daghan og mga naikalamidad nga ning sulod, no? Ning sulod si Typhoon Odette. So, before ta mag-start, Fred Will, pwede ni mo ma-open sa prayer. Okay, let us pray. Father, we praise you, Lord. We love you. Nagpasalamat kami ning maong kapunon ug sa bagong tuig na nadugang diri sa amo ang pag-travel diri sa kalibutan bilang ambassadors. Nanghinaot kami nga sa among Sibya karon, kami makapalapnag sa mayong balita o amo ang matun-an og insakto o ang isyu kabahin sa Pasko. Kini among ginaampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So, atong topic karon Pastor Brad, Christmas. January na, no? Pero sulod pa man na. Okay. Bago pa man, nakaskip man tao pila ka Sunday. So, Kaya nagtuta nga doon ay dako kayong mensahe nga itong makuha may kalabutan sa maong tradisyon o doon na ba eksaktong application karon ining modernong panahon. bilang Christian nation, so we follow the traditions yearly. May tungod aning sa ginaingon nato nga birthday kuno ni Jesus Christ. Jesus Christ. So ato ani hinganlan atong topic karon is celebrating Christ. Kay daghan jud nagpaabot aning bulan, no? Kay gabaha ang bonuses. May ka-celebrate gyud. May kay celebration. Pero karon nga po na ato jung tukion, no, kung unsa jud ang biblical na aspect. Yes. Kay we are following tradition man, no, but unsa may giingon jud di ay sa Biblia matud pa sa katunggingan lang birth of Jesus Christ. So, atong unahon ang biblical nga kasaysayan guro. Ay ata mo natay mga komentaryo natay tampo sa tradisyon
gikan pod sa Biblia. Nya ato nung makita nga mas authoritative siguro ang sa Bible instead sa tradition o aron maanam-anam pod og korehe ang uban nato mga igsoon nga nagsalig sa tradition pero what dili sila grounded sa Bible. Okay, being a Christian nation, mura kita confident naman kaayo nga moingon nga kabalo kita sa mga pangitabo sa Pasko kay ginabalik-balik man na kada tuig ang Christmas story, and then umana ganita dira sa atong klasa dili lang kay Christmas tree na pay gitawag og kanang nativity. Nativity. Oo. So makita nimo ang gitawag nila og sana stable. Oo. Stable. Na si Kristo, ang baby Jesus dito sa pasungan na si Mary o si Joseph. Na ang camel. So ato gining ipahabol na to ni nga subject kay aron makaingon ta nga wala kapugong si Odette. Ani nga mensahe unta supposedly. Oo. Sa ato gini siyang total wala pa man ang January 6 tradition pod. Tradition po, padayon pa man ro, no? Napay manaigon. Mga celebration. Napay manaygo. Oo. O pa man ang season. Wala pa. Sa ato gining ihabol. Unya na mahuman ang panaygon guro, Valentine's. Sulod sa February. Di ang mga traditional nga mananaigon kuto bragi sila sa 6 maulaw na sa city. Musulti magid sila. So Akong sugdan ang sa atong basahon ang passage may tungod sa pagka-conceive ug hangtod sa pagkatawo. akong basahon ang verse 1 up to 8. Sa ako na Pastor Luke. Yes. Luke chapter 2. Chapter 2. Verse 1 to 8 ka, Pastor. Mm-mm. Then ako sa 9 to 16. Then ikaw ang sa 17 to 24. Okay. Nagaingon din sa Luke chapter 2 verses 1 to 8. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child, or heaviness ubang version, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Okay, verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavy host, praising God, saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Okay, verse 17.
And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. So muna siya ang kompletong Account. kasaysayan sa sumala ni Luke. Kay naman po si Mateo, si John nganong dili siya mo relate ani kay ang iyang presentation ka Kristo, ang iyang deity. So dili siya pwede kay si Mateo nagpresent kang Kristo ingon nga king. Sa ka Lucas nagpresent siya kang Kristo ingon nga tao. Si Mark nagpresent kang Kristo ingon nga servant. So sa John dili nato ni siya makaplagan munang diri nato gi ang atong ang basis nato na diri sa ka Lucas. Kay mo na siya ang importansya ani. So base sa atong mga nabalaan sumala sa tradisyon nga ginatudlo sa ato sukad sa atong pagkabata gani siguro. Daghan tang makita diri nung medyo diferensya sa ato ang nabalaan. So if we take the Bible as our authority nga maugyoy gasulti kabahin ni Kristo dili ang tradisyon, dapat diri ta makasabot ug unsa gyud ang panghitabo atong panahon ug unsay dili tinuod pod nga pangsulti sa tradisyon. Ug lisod kayo laksiyo na inculcate naman ang gitawag historical faith na. Ang historical faith lisod ni siya kuhaon kay ang pagtuos tao ang iyang relihiyon, ang iyang tradisyon. Muna iyang namatan, muna iyang pagkamatyan. So kanirong atong role nining Domingo pag-present sa mas authoritative nga basis sa atong munang kuan ni bugat-bugat ning tapika og ato gining ibiblikal kay plus dispensational kay masakay man ni sa atong burden ini nga program kining rightly dividing the word of truth. So atong rightly divide ang important significance sa iyang infancy hangtod sa pag-edad niya 30 o 33 ngadto sa crucifixion. So muniron ang atong dako kay ang assignment karon, dako kay natong talakayon ining usa ka oras nga ang mahuman ng tataani at the end of the course mura na ba the student will be able to munira na nga atong dako kayo tol nga manghinaot may nga human na tog talakay aning biblical nga pag-celebrate sa birth of Christ, at least mausab unta ang makurhian ng mga commercialism, traditionalism. So ato gani gurong matanaw sa Bible, kinanglan bagyod i-celebrate? Kinanglan ba yung birthday? Kinanglan bagyod? O ang ato ang apostol sa mga hintil, si Apostle Paul, unsa man ang iyahang unsay glory sa Cebuano pa so? Himaya. Unsa iyang ginahimaya? Unsa iyang Ipasigarbo. Ipasigarbo. Unsa iyang ginapasigarbo ang pagkatao ba O ang kamatayon. ang kamatayon, Ang pagkamatay ni Kristo. pagkalubong, pagkabanhaw. Ang istorya ba sa pasungan o ang istoryahon ba kabahin sa krus? Oo. No?
So ang ato aron ang atong klaron ang integridad sa Biblia gyud. Bisag unsa ka dagkog posisyon ng mga tao nga mo'y nag-originate, mo'y sugod anang tradisyon. Pero nindot man na, pero adhit as Bible mas makakuanta nila. Og katoy mong gingol, pwede na ito basahon ng Galatians 6, no? Unsa gihimay ni Pablo? Sa Galatians 6:14, nihisgot si Pablo, ang mahitungod ka Kristo, unsa ang iyang ginapasigarbo kanunay. Meaning, unsa ang iyang gikalipay, unsa ang kabahin ni Kristo nga proud siya, Unsa iyang gi-magnify? unsa gyud ang gitagaan nig importansya. Okay? So sa Galatians 6:14 niingon siya, "But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world." So klaro kayo no nga wa siya laing ikapasigarbo kundili ang cross. Preaching of the cross. Sabagay, maingon po sila nga, walay cross ug wala po ang birth, ang pagkatao. Kana di ta nalilison. Tinuod man gid po na. Yes. Di man pod mahitabo ang paglansang ug walay na tao. Oo. Bitaw. Pero gi-emphasize lang ni Pablo nga ug naa siya ikapasigarbo ang Oo. cross. So, sa bagay, according to prophecy sa Isaiah nga, ang purpose man is Kristo, una bis, para gyud sa mahimo siyang Santo Niño, bitaw. Para sa iyang pagkatao, O para sa mga Hudiyo. para sa Hudyo. Sa Hudyo. Siya ang gisaad nga mahimong hari. Okay. Bitaw mo itong ato man na matalakay po sa Isaiah 9:6 niya. Pero ang pangutana na pastor, ang cross ba na ginapasigarbo ni Pablo, ikapasigarbo ba sa mga Hudyo? Sa mga taga-Israel? Murag dili. Sa ilaha originally stumbling block gid siya. So kung ibase silang tradisyon, nga gahulat sila nga matao ang hari, unya ang hari gilansang sa cross, di sila kapasigarbo sa cross. Oo. Dili. Na-stumble sila hinon ka anang cross. Oh. So lahi ang kang Pablo nga gisulti. Kay diri siya kapasigarbo nga nalansang si Kristo sa cross. Kay dito siya So mas nindot guro nga mo appreciate sa birth of Christ, human ka na bless sa cross. Human ka na save, human ka. Humanto ni mo na sabtan. So imong i-retrospect paglingin nimo sa pagkanindota day nga natawo si Kristo. Tungod nini nga kuan purpose. Kini ang hitabo. So, kabahin po sa mga sugilanon, kanang Christmas story nga ginatawag, na naaga ni mga salida na, no? Yung mga cartoons na po yung kuhan. Naay mga nadugang, naay mga gikuha nga wala gyud sa balaang kasulatan. So, mahimo siyang gitawag nato og mga sugilanon. O tungod na sa katubang The Christmas Carols ni Charles Dickens. Oh. Diha daghag na dugang, no? Daghag na sulod, no? Pero unsa man jud ang kuan jud ay no sa birth ni Jesus Christ. So atong hisgutan unsay mga practices sa kalibutan nga wala di ay diri sa ato ang authority which is the Bible. Muna si San Pablo pagsulat niya kang Timothy nga ang attitude sa tao ang ilang tagaag dakong gibug-aton kadto mahinoong mga gitawag og fables. Dito sila maminaw. Mga sugilanon. So dili po nato ikatingala nga maunay natabo. Kay gisulti na da ni Pablo nga moabot jud ang panahon nga ang mga tao motalikod sa kamatuoran. Didto sila maminaw sa nindot paminawon. Yes. Sa tinumoto mo. Kaya akong gitan-aw bitaw sa ka-diksyonaryo ning fables. Gingon din siya nga made-up story. Oh. Fiction. Kuno-kuno. Sugilanon. Legend. Sapod siya nga sa name dayon gifabricate. Then mythical. So, yun na ni Pablo, no? Ato ko nabusan ang sikan Sa 2 Timothy 4. Timothy. Tanawon gid nato ang verse before aning. Basig na biktima po niron ang kadaghanan sa tao. Oo. Ganahan hinon sila sa tumo-tumo. Nya lisod na makurhian sa Mas may siguro na to sa verse 3. No? 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 3.
So gi-warningan na tadaan ni Pablo, and then mo nang di ta nato ikatingala, di nato ikataranta. Lisod patuhuon sa Bible. Biblical, dispensational niya sa fables o legends o Sa salida. mutuo. Dali kayo mo. Fiction dali kayo ra. minaw, dali kayo mo to. Oo. So 2 Timothy 4 For 3? chapter Sige, 3 chapter or 4. 4, verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. See? So the time will come. Sa panahon ni Pablo, sa maabot jud ang panahon, no? Ang tao dili na mo maminaw og kanang gitawag og sound doctrine. Kanang Yes. biblical gid ba? Unsay naa sa Bible? Sound, good. But ug unsa lay gusto nilang paminawon? Yan, naara ba na ron sa mga churches pod nga nagwali ang preacher sa Bible katugon sila niya og nanay istorya sa herba tumo-tumo nga istorya dili gyud tinuod pero nindot mangud pod musid kunuhay og lights dito sa text. Oh, gani. Pero nako yung ma-connect ko na ko kung nabasahan sa Facebook, no. Kay nag-COVID man taron, naluag-luag na ang government. Pero kung maadto ko no kag fireworks display tanan mo daguso ang tao. Pero sa simbahan ko no wa jud pipila lang ang mga to. So entertainment ang ilang giapas. Oo. Ang Mo po ganahan siguro ang nila rason makita- nga kini nga tradisyon daghang kay lahi ang ilang understanding, no? Ang ilang value tungod ana nga unsa ni tawag ana kanang orientation. Ang orientation sa tao karon. So speaking of fables, sugilanon, kuno-kuno, tumo-tumo, unsa man gyud ang pinakauna natong angay mahisgutan kabahin sa Pasko? Sa tumo-tumo Sa tumo-tumo. una Una, ang Disyembre 25 ba? Disyembre 25 magyud na tao si Jesus Christ. Muna tumo-tumo number 1. Number 1 gid na siya. Oh. Okay? Kani na daghang naka-intindi ani nga tumo-tumo kay nganong na may ubang Christmas party nga 26. Nganong na ubang Christmas party nga 30. So kasabot hapit ang pero ang tumo-tumo di kanang sa kalendaryo Mo gipula. o gipula niya mosunod pod ang gobyerno nga atay ko ani opisina. Sige lang, holiday bitaw. Rest day. Rest day. So, ang December 25, Wala gid yan na tawel. Si Kristo. ato ang ning sa dayon tang mo close ato ang tanawon og ano sa ang closest estimate. Ang closest. Brother. Di kay kung December good, butang nato ron winter to no, winter na sa ilaha. Sa atong gibasa ganyan bito no. Tanaw Balik ta sa atong text. Luke. Sa Luke to. Kay ang shepherds kuan man watch over their Oo, man buhay sa kagabion. Naa sila sa gawas, nagpahulay sila diha sa nagbantay sa So ilang kung ship. December ni naani snow. So di sila ka panugway sa ilahang karnero. Gawas og ang ilahang mga karnero mukaon og ice. Og kanang kuan ba kanang cold proof, Oh, no? Asa na siya nga verse chapter sa 2. 8. Sa 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Sa gabi pag yun. So gabi. Sa gabi. Patunog yun ang mga shepherd yan. Diba? Nara ni sila gahigda-higda sa kasagbutan. Oh, Bantay. bantay. So that's myth number 1 or fable number 1, no? That the Bible did not tell us nga, oy, December si Jesus na may mugso. Pero daghan man kabalo na ani, no? Dagan na. Dagan na og aware galing kay tungod sa Tradition. worldly tradition. Tradition. Tungod sa rest day. Follow na lang dyan. Oo. Kay lain man pud og kay sa atong most probably ang Christmas na ako yung mga amigo na sa September 30, ang uban sa October. Ang ilang celebration. Pero lain pud og mag-celebrate siya ng bulana. Siya ra may mag-celebrate. Wala yung natawag pa Sir Awkward. Oo. No? Kay nalahi siya. O basta kay nga ato aron nga ato adihing ma correctionan nga wala din sa Biblia nga December 25.
Kita ra na, ang mga tao ra na ga buot. Oh. Mm. And then ang kining sunod, Sige, fable number 2. fable number 2. Ang mabalaan ginato sa mga istorya-istorya, gasakay og donkey si Mary, no? Naana sa mga common as mga pictures. Oh, niya. Gasno, tugnaw kayo, tuyog sila ni Joseph, nangita og kapuy-an. Si Joseph wala kasakay. Gabaklay. Gabaklay. Libera niyang donkey, no? Oh. Mao na ang Mo common na na. laban nga image. Yes. So diri sa atong gibasa, wala man kita nga isulat dira nga nagsakay sila donkey. Yes. Sa So, Lucas ha, Lucas anto ang Oh, kuan. sa lukto. So medyo assumption na lang na nga kasakay gid siguro silang something kay mabdos biya ang usa. Gani. Pero the Bible, ang account ni Luke wala. Silent siya about ana. Yes. Wala. Oo. And then sa ato pong nabala, no? Ini katulo, nanganak si Maria pag abot nila. Oh. Di ba? Oo. Kadali-dali sila panukto kay kaanak ko na dayon walay mo papuyo nila asa sila. Oo. Diba? So nakuha na kanang gi-inject lang na sa sa nagbasa. So diha ang tumo-tumo. Tumo-tumo na siya. Tumo-tumo gini Okay, siya. tanaw na to diri sa Luke 2 verse 6. Say sulti diya gani, Brad. And so it was that while they were there, Wata kay ba So ang nana panahon? sila sa Bethlehem. Bethlehem. Oh, wata kay ba pila ka adlaw? Oh. Oh. Pag-abot pila ka adlaw. Nana sila. The days were accomplished that she should be delivered. So Days. nana sila sa Bethlehem. Wata kabalog for how long sila nagpuyo diya. Basta kay days. Days. Oh. Kaya sa Christmas story nga ano, sa mga bata ba kay Pag-abot. pag-abot jud. Mm. Pero nanaday sila daan dito. Nana sila dito. Ligad nagpila ka Kay, adlaw. ikaw po siguro kuyog ni mo yung masawag, mabdos di ni mo ibiyahe o expected anang adlaw mo Oo. na. Oh, tinuod. Maguna jud ka. Oh. Sinima na binulan. Oh. Nga di pa niya panahon gyud nga. Mao. So mo na fable number 3, no? Oh. Ang keyword dira is while they were there. Oh. Yeah. Samtang nana sila dito. Oh, kung sa Cebuano pa. So, Nanoktok si Jose. ang sunod is sama ni. Fable number 4. Nagstorya ba to si Jose sa mga innkeeper? Gidramatize lang gid Sa na siya. mga drama, Sa mga drama, nanuktok o niya gibalibaran. oh, kay Ang puno tod- na. Dito na lang sila ni end up sa isa ka stable nga naay pasungan. Mm. Okay? So klaro na to no, ang stable ug ang pasungan lain. Ang stable kato ng balay-balay nga naay pasungan. Ang pasungan mo kananan. Kananan sa mga hayop. Sa mga hayop, sa kabayo, sa dangki, sa kanding, sa karniro. Mm. Pero walay gisulti diri sa lukto na perting hangyo tao ni Joseph nga ngita sila katulgan kay tuwa na gud sila dito daan. Kabalo naman sila nga. Oh. Puno-puno. Mm. Mm. So sa number 5 muna, Kani, number 5. Fable number 5. there was no stable. Stable. Walay payag nga naay pasungan. Wala. Wa pod gisgot, no? Naay manger. Oh, pero walay stable. O unsay i-differentiate na to ang stable ug ang manger mo basig na mo na iwa kay maklaro nila. Okay. Sa nativity na amang ginang Oh, ang Balay-balay. stable ang balay, ang manger ang naa sa sulod sa balay nga butanganan og mga hay or unsay pagkaon sa sapat. So wala mo hisgot og stable, so ning assume siguro ang mga traditionalist nga nagyo stable kay naa may manger. Manger. Di man po nimo ibutang ang manger sa open kay mabasa man nag-ulan di kakaon ang So ang equivalent to na ay mga kabayo nga gipark sa karaan og auto unta na sa hotel ron. Unya posible nga kuha na siya. Ang iyang pinaka kinatibukan mo rag garage ka ha or Ang sulti dire parking lot ka. sa verse 7, no? Pagpanganak na ni Mary, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Gipahigda niya sa Pasungan. pasungan, itong kananan sa hayop.
because there was no room for them in the inn. So, appeals building, no? So dako day kayong sayop ng kanta nga sa alas 12 ang takna. Wag isulti nga alas 12. Mm. May natawo sa pasungan. Wala siya sa pasungan. Wala. Gidala na lang. Gipahigda siya sa pasungan for the reason nga there was no room for them In the inn. So ang inn is mura ni sa gamay nga hotel. Wala na may room dito. Yes. Puno og tao. Alimuot gani siguro kay dili man winter. Gani. Taxis yun. Kuhan ko ni, census. Nanguli good to ang fully gikan sa booked yun. lugar. Oh. So sa kahuot, siyempre walay electric pan paning panahon na. Gidala sa gawas, ibutang sa tani diri sa pasungan kay diri ayahay kay magsigiw nig bisyo ang bata. Di ba? Mm-mm. So gilay lang siya sa manger. So ang question nganong puno og tawo ang mga inn, Ang mga inn. Mm. ang hotel. So ang ani pa kiday pasungan katong gingon nimo ba nga ang pasungan naa sa gawas sa inn. Mm-mm. So meaning ang ilang mga service man gud sa una is Donkey. kabayo, donkey, camel. So sa karon ang gawas sa mga hotel na ay Garage. garage or parking lot. Parking lot. Dira i-parking ang mga sakyanan. Sa una wala man na ay parkinganan sa gawas sa hotel. Then na ay pakananan sa mga sapat nga i-parking. May paimnanan man po na. Oo. May pakananan. So dito nang gawa sila, naa sa parkingan. Wala sila somewhere in the middle of nowhere. Na ay stable, kinsam po'y magbutang og stable in the middle of nowhere. Kana siya nga kuan, Pastor Brad, supported yan na by archaeological facts. Nga ang mga houses sa una, mga inaadyoy, butangan nagpagkaon. Oh, na ay manger sa Oo, gawas. na ay Ang medyo dato, magsakay mo na sa karwahe niya, kuha nila ang kabayo, i-dismantle sa karwahe. Ibutang kanon, sa kanon, gilid sa building paimnon. na ay mga ginailang structure sila mga balay sa Oo. una. So wala joy stable. Wala stable. That's So, stable number 5. walay stable, pero na-manger, ha? Gilay ra, gibutang siya. Sa Ibutang kay manger. puno dito sa sulod kay alimuot. Now, the question is, nganong puno ang inn? Nganong daghang tao? Kay kanto, census. Census. So balik ta sa verse 1. Luke chapter 2 verse 1. Unsay sulti diha? And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Unsay pasabot na pastor? Kuan man gud ni sila kanang ug asa ang lineage aberon sila ni Jose ug si Maria na bilong man sa dito sa Bethlehem sa angga ni David man sila. So pauli So, sila taga dito. Bethlehem. So ana sila gyud. Ang katupong uban nga unsa sila nga tribe sa lain. So dire nganong nahitabo ni nga dinhi sila sa Bethlehem. Ang Bethlehem gitawag na siya House of Bread. Beth, house, ang lihem, ang bread. Para sa atong Bethel nga, house of God. So, kining Bethlehem, mo ni siya ang mag-agi anha diha mataw ang promised Messiah, ang anak ni David. Ang Nganong hari. didto sila pastor kay tungod si Joseph morning sa verse 4 no? Mm, And Joseph also went up from Galilee. Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Of David. So si David, ang kaluluhan na ni Joseph, Joseph. taga Bethlehem. So pagpatawag ni Augustus Caesar, na ang tibok kalibutan, under man sa Roman Empire, kaniadto, no? Iyang i-tax. Ang meaning day ani is dili niyon kato mobayad kag buwis. It could be Census. registration or census, Census lista na siya sa ng mga tao. Population count. O population count. Ug sa karong panahon na census, Basig na apoy apel ani ang may bayranan ba? Manang gigamit nga word tax. posible sad kay ug Kasi nas like community tax. pila budgeting po siguro ang Oh, empire. kaysa ubang version tinod census ang gigamit. Pero diri sa King James tax. Taxing. So ang gihimo ani nila, ang sistema nila is papaulion mo sa inyong lugar dito mo magpa-register.
dito mo magpasensos. Lista mo nang na mauli sila. Ug ikaw ang lalaki, ikaw ang bana, imong pamilya dito nimo dalon og taga-asa ka. Para pag-divide siguro sa population, posible nga ang nabilong sa tribe ni Benjamin, ang nabilong sa tribe ni ka-Judah man specifically, sa ka-David. So lahi pod siguro ang sa kang Asher, kang Manase, aron di kumpak ba ang So expected na to aning panahon na pud Brad no? Basta nga daghan yung tao kay ting pauli ay man. 12 tribes kuning manguli. 12 Sako. tribes ang manguli. kay Requirement sa lista, Roman Empire. Pasensos. Mm. Oh. So, mao ditong huot ang mga hotel, Yes. no? Kay dire gani ting pista gani sa ato ang lugar. Mahuot man gani ang mga hotel. Kadtong paghuman sa audit Katulang gani. pag-brand out gani ni. Wa na baka Wa na. Oo. Yung kinila na mauli ang 12 ka tribo, mamauli sa ilahang Oo. Nagkainahan Gibahig ang naman mga guni sila. yuta pod sa Israel gipartida na sa 12 pod Oo. ka boundaries. So, ug yun na Brad mo mauli, daghang na mauli. Puting sa baa sa lugar, no? Sako. So dili day na tinuod ang Silent Night. Oh, so dili Kuan. mo tinaw ng silent night. Kuan gini kayo kaning chaotic. Oh, sako gyud kasi nako gyud. Oo. And then ang pagpanganak gani siguro nila, they were not alone. Unsa kay mo nang pagcompose sa Silent Night, unsa kay no na sa author no, sa composer. Nganong giingon man niya nga Silent Night. Yeah, Di- Holy Night pa dyan. Oo. Nya wa pod gisulti diri nga at night siya na tao. Wala. Oh. Wala siya. Ang sulti gyud while they were there. Oh, Kaya while nga, they were 2 there. days fulfilled na. So wala ka balo basig Buntag. buntag. Oh. And then daghang mutabang kay daghang tao sa palibot. Mm. Pero bitaw no, murag ang sa Bible unta realistic siya kayo, ang Holy Spirit may author niya. Realistic unta kay pero giguba sa tradisyon, Oh, magguba ang picture. sa fiction. Nya mo ba ni gina-pass on sa atong mga next generation, no? Sa mga bata na to ba? And people would rather believe in fables than unsay gisulat diri sa Biblia. Biblia. Okay? So dili Silent Night no? Dili. Dili siya Jingle bells siya. Jingle bells siya. That is another fable nga. Silent Night, Holy Night. Oo, dili siya Doon Silent ang Night. sunod, Brad. Sige, adto ta sa next fable. Katong mga salida na to nga makitaan nga gakanta ang mga anghel. Oh, daghana. No, gakanta og hallelujah. Oh. So unsa man na atong Bisan ang nativity scene gani guro na ay mga anghel. nga gadala pag ganig Oh, trumpet, the trumpet. Oh. Pero wala gakanta, nagdiagra. Oh, unsay sulti ni re? no? Derita sa Luke. Implication na lang gini. So, ang tawag ani implication kay praising. Ah. Oh. Nya gibutangan nila og 13 to 14. Oh. Akong basahon? Sige. Verse 13, Luke 2. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, wala mo yung singing, no? wala praising. Saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So, praising and saying. Oo. Praising and saying. Oh. Nagadayig. Pwede man mo dayag din kanta. Oh, sa bagay dool pod sa orientation ron sa mga churches pagka naay praising. Oh. Praise and worship. Pag ingon Kanta praise gina. and worship, kanta na na siya. Tikom, pero ang ginakanta man gud sa mga nasa TV or sa mga play ba. Hallelujah man. Oo. Oh, niya wala gyud diri gisulti nga hallelujah. Oh. Ang gisulti ra gyud glory to God in the highest and on highest. earth peace, goodwill toward men. Ang hallelujah, so, kuan man na siya. Praise Jehovah. Unya murag kuan pagid no. Pangabay ni kay naunta may peace na. Pero walay peace aning panahon na, Yes. no? Wala. Walay peace aning panahon na. Pag Nana ang Prince of Peace. Na. Natawo na. Oo. So muna, that's another fable, no? Oo.
So walay kalinaw. Gubot hinuon niya hangtod karon. So dili siya silent night, holy night. All is calm. All is calm. Dili. Sako ni. Gani. And then, sana na si Kristo diri sa kalibutan pagkat sukad sa pagkatao niya, di man ta kaingon nga naagi peace. Ang diri nangabay ang mga host sa langit. Nga naa ang peace sa kalibutan, kanana ang Prince of Peace, pero it doesn't mean nga peaceful ang kalibutan kay ngano paputlan ganig ulo ni Herod ang mga bata nga kaedad ni Jesus Christ. Oo na It's murabag not peaceful. wala na realize ng pagkatao sa Prince of Peace, walay peace kay pag-ingon ta sa Isaiah 9:6 nga kining Prince of Peace matao sa kalibutan ug gi-accept Kung giga-accept. Kung gidawat kung nila. gi-accept wala man dawat ang Prince of Peace gani sa pag-adto ni Kristo sa Jerusalem atong ulitaw na siya gikasabaan siya nganong gipasagdan niya nga hingsimba niya ang mga Hudiyo kay siya nagsakay ra magud og asno o donkey to. Sila ga-expect sila og hari. Oo. Na, So nasuko ang authority. Nganong imong manggipasagdan ng simbahon ka? Hari ba ang hunahuna ato? Hari ba ka? Ingon guys Kristo nga og di na ako mosimba ni mga tawhana ang bato man unya may mosimba nako. So ang mga Hudiyo girefute ni Kristo nga wa gahi gining mga tawhana. Gihilakan niya kay gikan sa pagkatao hangtod sa 30 years wala gid siya ila. So nganong mo moingon man ang kanta o nganong mamugos man ang sa tradisyon nga ang kalinaw Ng kalibutan. Wala. Even gani until now. until now. Oh, wala gyud natabo nga world peace pa. Iko ra gyud na sa mga beauty contest, bro, no? Napareho ra na sa promote world peace. napareho ra na sa gi lecture ni Brad Ryan ganiha. Nga bisig unsa ni mag-ingon nga Happy New Year, Naging problema. Peaceful New Year, Blessed New Year. Dili na siya ma-realize tungod sa kagahi sa kasing-kasing tao sa mga Hudiyo sa Israel. No. Wala nila dawata ang Ginoo nga mo'y author sa tinuod sa kalinaw. So, that's another fable, no? So, sunod ta nga fable, kaning common, naaba jud by three kings nga ning duaw ni Jesus sa iyang sa kanang pagkatawo jud. Tud karon happy three kings pa ba, no? Hantod sa size. Hantod sa size January pa. 6. Happy three kings pa niya. Kana pong sa nativity na to makita, no? Na may three kings nga dunol sa ilang mga gifts. Oh, sa baby. Oo, pero are they really nga ginatawag na to kings? Nagidungagan nila January 6 pa gani. So unsa may gingon sa Biblia about this? Kini. Nakita na nato nga Tumo-tumo ang king, no? okay, Ang wise kings? men man ang gisulti. Sa Ang Matthew 2 na siya makita pastor, no? Oh, ang sa Bible, wise men. Mm. Wise men ang gigamit. Matthew 2, chapter 2, verse 11. 11. Walay three kings. Oh. Before ana pa gyud ay asa man naman. Ang gifts naman ni siya. Atong pagatubang nila kang Herod Herod sa Matthew 2. sa Matthew 2. Diara. Doon na magoy three gifts, no? Oo. Kanya ang ngayon pud mo dala og mga Sa Sam? ang king manggod Matthew 2:1. Matthew 2. ang king manggod mga king manggod magdala gold. Mo siguro gi-connect. Pero ang giklaro diri sa Bible sa Matthew 2 chapter 2 verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold there came wise men from the east to Jerusalem. Okay? So klaro no, wise men. Mm. And then tulo ba sila kabuk, Brad? Wata kabalo kay men may gingon diri. Oh. Wag three. Wa may specific number. So duha na ang tumutumo. Tumutumo king. Tumutumo pud ang three. oh. 3. Oh. Wala sa Bible. Gibasihan guro nila sa gifts. Okay. Oh, gipasihan nila sa Oh. gifts nga naa sa verse 11. Ato ta sa Matthew Japon na Brad, no? Oh. Matthew chapter 2 verse 11. So ingon din na, and when they were come into the house,
they saw the young child. Take note, Sabi young na, child. Dili na baby si Di- Jesus na abot ang Yes. Yes. So, three wise men. Ang wise men. Ang baby o ang young child lahi kaayo. Kay young child with Mary his mother and fell down and worshipped him, and when they had opened their treasures they presented unto him gifts. So what are these gifts? Gold and frankincense and myrrh. So tulo may gisgutan diha sa Tulo ka basilika. regalo, mo na ni-assume sila nga tulo ka hari. Oo. So ang sayop dira, dili hari, wise men, Opo tayo sure kung tulo ba jud sila. tulo. Possibly man nga 15 sila ka buok, ang 5 gadala og gold, ang 5 gadala og frankincense, Mm-mm. ang 5 gadala og myrrh. Siguro yamot-amutan. Basta kayo doon ay kuan lang, Sa kay mga plurality. wise men. Plurality lang sa wise men. Ang kaning wise men, most probably mga kuan ni sila, astrologers. Kay unsa to ilang basihan pastor gani nga Star. So is it really a star? Oh, nasus na napod. Star. Another. Ang star na Okay, pod. grabe ra bag description ng Bible kung star to niya. Ang description mo lang sa tawo man. Oh. And then iklaro din siya nato, Brad. Wala nila maabti ang baby Jesus. Yes. Dili sama sa makita nato nga Nativity scene. nga ang baby Jesus mo gitagaan nila regalo. Kay dugay man gud ang travel. Gikan sila sa Persia, most probably sa Persia. Unya magsakay sila donkey. Towards Jerusalem. Pila ka simana silang nag-travel Tinuod. paingon sa Israel. Gagmay dagti kang donkey. So, So, mo posible nga gikan sa Luke chapter 2 verse 12, infant ang gigamit. Nya sure gini nga dili ni lahi gyud ang Luke 2 ang Matthew 2 kay akong kita sa interlinear ang infant brefo sa Greek. Sa Matthew 2:11 young child pedion diha ko ang pidya kanang bata ba. Pediatrics. Oh. So, briefos ang infant, pedion ang sa Matthew 2. So, gitawag siya young child. Mga, most probably mga pila edad na naman. Dako ning diferensya ang ay Luke hindi 2. natay clue dira og pila. Sa Matthew 2:11 mao man to ang regalo, no? Hmm. Pero mabal-a na to diri sa verse 16 ug pila na ang edad Possibly. Oh. naning labay sa ilaha pong pag-travel, posible. Kay ang yes. natabuan ning agi sila kang Herod kay mananghid to sila nga moadto sila sa Sa king. Promise King. sa promised king nga nailhan nila kay Kaya- kining mga wise men kabalo ni sila kabahin sa scripture. Okay, ang pangutana nila, where is he that is born? King of the Jews. King of the Oh. Jews. So Yeah, insulto man to kang Herod. Siya ang king man. Nga, hari na po nila gigatubang. Kinsa man day ko ani. Yan ang matana pang asang hari. Oh. so pag human nila hatag silang regalo, yung sibat sila, wa sila mobalik kang Herod, di ba? Wise jud sila. Wise, good. Ang ilang saad kang Herod nga. Kay ingon man si Herod nga, ug makita ninyo ang hari, ang bata, sultihi ko ninyo kay aron mo simba pugkod niya. Oo. Oh, yan nakabantay man ang gisultihan sila sa angel nga ayaw mo gadto. So ang ilana nato diri og pila na edad ni Jesus Christ nga nag-abot sila sa wise men nasa verse 16. Katong Na sa balay. Matthew 2:16. sa Matthew 2:16 katong nag-order si Herod nga patyon ang mga bata nga nagaedad og 2 years old below. Below. So meaning posible 2 years old na si Jesus kay di man siya gusto nga naay malain panghari niya. Ning ano apilon man niyang 2 anyos ug bag-o pa lang gipanganak. Yes. So, kuan ni most probably kining pigeon or kining young child nana ni siya sa 2 years old. So basahin na ko ang verse 16. Ang sulti daw, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise man, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem. So ipapatay niya ang mga bata to sa Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. So nakapangutan na siya 2 years ago nga mo to Nga mo siya balika. sa mga estimates. No? O nya usa pa ato idugang lahi ang minger kaysa balay nga gipuy-an na nilang mere. Oh.
Ang naa dito sa balay, pag-abot sa wise men, si Mary raog ang Young child. young child. Wala gani si Joseph. Wala na po itong mga shepherd. Si, Wala pa tong camel. si Joseph aning panahon na murag namanday naman gani. Oh, Kay ang nahabilin sa balay si Jesus raman og si si Maria. Maria. Mm. So, ang mga shepherd mo ito'y nakaabot sa baby. Oh. Yes. Oo. Dili ang tulo ka wise men. At dili gani tulo ang wise men lang. Unya na usa diri nga usa sa country sa tumo-tumo kanang mihunong ang wise men didto kay mihunong ang star. Ang bituon. Ato ko nung tanaw ng indication nga dili ni bituon ha. Oh, dili bituon nga Verse 9 sa 2:9 ingon dre. When they had heard the king, they departed, and lo, the star, which they saw in the east, nagpakita ni nga star sa east, went before them. Naguna. Asa mo kitag bituon nga maguna sa tao, asa maguna sa kuha. Till it came, till it came, and stood. Mitindog ang bituon. Mitindog over where the young child was. Pagkadako sa bituon, mutindog dito sa asa ang bala. kung ibase na to sa science, ang bituon, ang kining ato ang sun gani is just a dwarf star. Dwarf Gamay star. pa sa bituon. Oh, kanang atong sun mo imotindog sa babaw sa bata. Sunog ng kalibutan. Pagkalisura ko na no kanang tradisyon nga na star. Sa drawing hingsidlak ang adla ang bituon. Ano, Adjoy Star Pastor, nasa babaw sa ato. Oo. Nagyo no. Mo siguro nga gikan sa pagkabata nya gipa kuan na sa i-inculcate na sa atong mind nga literal na nga star. Mo nang ang figure na pod maghimo og symbol kanang star. Nagani bawas Christmas tree no. Oo. So commercial na kayo, So, dili murag siya- commercial lang purpose sa star no. Oh. Kay diri ang star oh, akong balikon ha. Nakita kining nga star among nakita sa east. Kini nga star nag-una namo. Oh. Unya mihunong mitindog and stood over where the young child was. So manotice nimo ang adjective nga gigamit diri, iya yung characteristic sa tao. Sa tao, sa person, Person. Person. sa person. So dili siya astrological nga. Oo. Kay kung astrological ni nga star, bato raman ang star. Dito, lisod jud siya ma-reconcile sa tinuod nga star o kining kun angel ni kay musulti gud mo muhatag og message. So nalang tay cross reference no nga ang sa Bible day usay ang paggamit sa word nga star it represents angels. Angel. Kana mas maina kanang ang Bible pasultihon. Oh, there is a Revelation 20 nagrepresent og angels. Oo. So Revelation 1:20. Revelation 1:20 nga ang star angel. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches. So, it was an angel. Ano, matindog mo istorya. Munang lisod basta iliteral no, tanan ang pagsabot sa Bible. Yeah, and in the same way ang candlesticks, ang church. Mm. So, ang Bible nag-interpret nga ang kanida ang candlestick dili ning kandila nga wax ha. Candlestick nga doon na siya pito ka kandila nga may pabilo nga gigamitan siya og olive oil nga mo'y mag-maintain sa flame sa candlesticks. Maupod nga ang angels mao tong star pero dili siya maobligar po niya tingin nga kini di ay kun kuan tong star sa sumalas tradisyon dili nila mahangpan ang candlesticks nga equivalent siya o nag-stand siya sa church sa seven Literal to churches. ni mga star, literal po ning candlesticks. Oo. Ah. So, mo siguro nga giliteral ang star, ibitay ang star, kaya ang kandila giliteral man po. Naay kandila sulod sa star, lantern. Nga unta ang kandila sa kadaghanan ron sa burnout man gigamit Oo. gani. Project Pero na holy sa siya una. kay diri sa kuan sa Bible. Kung nagsimbolo siya abis sa church. Sa una, Brad. Project na nga na star niya, matanga na mo kandilas to nga. So, wala no?
Ang sunod is, Miraculous ba? miraculous ba ang birth ni Jesus, ang pagkatao? Usap siya ka milagro. Pero sumala sa Luke 1:31 to 35, ang atong pamatud-an, sumala sa 31 to 35. Which thou hast prepared before. Luke 1, Luke 1. Luke 1, 31 to 35. 31 to Ayan siya 35. dire. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So makita na to diri no, ug naa may miraculous dili ang birth, ang conception, Yes, ang pag-conceive. ang pag-conceive. Kay pagod Kay niya virgin na good, no? ilan si Joseph. Oh, ang pag-develop sa fetus dira nga nahimong Jesus Christ. Mao na Sa tiyan ni Mary, miraculous. mo na miraculous, pero ang pagkatao niya dili to miraculous. It was a natural birth. Natural birth. Dili man gani cesarean, no? Oh. Nag-agulo dito si Mary Oo, sa iwantong po kasakit. si Mary ato. Pero ang conception, ang pag-conceive, no? Mo'y miraculous. May miraculous kay wa goy partner si Mary that time. Yes. No, wa siya Ex- iba niya. Ang sperm ug ang egg cell giun sa pagkatabo nga na-develop ang baby. Dira mo'y milagro kay di ta ka-explain na. Pero ang iyang pagpanganak ma-explain na nimo giun sa niya pagpanganak. Wa pa Yes. may cesarean atong panahon na natural birth to siya. It was not a miraculous birth. Giutong jud niya. Diutong to siya. Manay na pamatuno that the word was made flesh. Yes. Mm. Nya giklaro po ni Mary gani nga sa nagmabdos pa dayon si himbisita siya kay Elizabeth nga pag nana si Kristo mga kuan siguro 6 si John the Baptist ang 6 6. months o nya nana pod si nagsugod na pod si Christ sa tiyan, so diha ang milagro dugang nga hinluksugod si John dito sa ang fetus sa tiyan. Oh. Asa ganin na makita ng diri sa Luke 1:41. Yes. Luke 1:41 kay Oh, yung bisita si so paingon reo, and it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told from the Lord. Kining babe nga ning lip si John the Baptist ni no. John the Baptist, 6 months siya 6 sa... months. 6 months sa tiyan, si John the Baptist, kailan na siya o kinsa ang naa sa tiyan sa babae nga katubang pod sa iyang mama. Oh. Miracle na. Miraculous Miracle, na. oh, miracle And then, na. nindot din siya, Pastor, kini siya nga, kuan Brad, mo ni siya nindot ni mong i-counter bitaw sa mga tao karon. Labi na sa other countries nga, kuan na sila, legalize na bitaw ang abortion. Yes. Kaya mo ingon man sila nga, Wala pa'y life. ang life kuno starts when there's consciousness. So paggawas na pagkatao sa bata, so munang okay lang nimo patyon nga nasulod sa tiyan, pero diri nimo makita biblical nga naa pa lang sa tiyan 6 months na si John the Baptist ning lukso sa sulod sa sabakan sa iyang mama pagkabalo niya nga naa si Maria nga gasabak sa Oh. hari. Di ba? So, kining milagro diri nga, naa ang grasya, si Maria na puno sa grasya, naa si iyang tiyan ang
Savior, ang King. King. Gani si Maria hing acknowledge nga kay bulungan gini kay kining niya sa akong tiyan. Mingon na si Mary, and Mary said, "My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior." Hing acknowledge siya nga ang Dios mo iyang manluluwas. Oh, So dili si Mary makaluwas. dili siya makaluwas. Siya nagkinahanglan og manluluwas. Hmm. Nabulahan lang siya kay siya ang giagian sa iya may agi ang Savior. Pero dili bud sabot nga kung diha sa iya may agi ang Savior, siya Savior na. Gani siya hing acknowledge nga naapog ko'y Savior ang Dios. Oh. Nanginanglan siya og manluluwas. Oo. Manang blessed siya. So, naatay i-finishing touch siguro ani no kining asang gospel. Oh. Ang gospel ba naa sa pagkatao ni Kristo o naa sa cross ni Kristo? Ato sa kurong iklarog define po pa sa. Unsa day pasabot og mingon tag gospel. Oh, ang kining gospel nga ato isang specify ron kining gospel nga makaluwas. Sa The gospel by which we are saved. kana makaluwas kay ang dako ra ba nato kay aning kalabuton o dako kay natong burden nga maluwas unta ang atong mga listeners o ang atong nagbantay na atong Facebook. So pinaagi ani nga subject, pinaagi ani nga topic. Ang taon ta makadangat sila sa eksaktong kaluwasan kay napakyas man ng Israel nga pagkatao sa ilang hari ilang gi-reject. Pero ang pag-reject nila nahimo hinong offer of salvation natong mga hintil. So na ang cross. So ang cross karon 1 Corinthians 1:18 the preaching of the cross munay ato ang kanunay balik-balik. Nya sa 1 Corinthians na atong specific nga kuan sa gospel no? Kanang gitawag nato the gospel by which we are saved. Yes. Ang maayong gospel means maayong balita. Good news. Good news. Ang good news nga diin kita maluwas kung kini atong tuhan. Yes. So ang tao maluwas ba siya ug mutuo siya sa Pasko? Mutuo siya sa Ug mutuo ang tao sa Pasko, posible nga dili siya luwas. Ug wala siya Abi will mutuo siya nga si Kristo hari. Mutuo siya sa ngalan ni Jesus. Ang pangutana, gospel ba na nga makaluwas? Kay ang pagkatao ni Kristo, mayong balita. Ang pagkahari ni Kristo, mayong balita. Ug tuuhan na nimo, maluwas pa ka. Maluwas ba ka? Ang sulti ni Pablo, ang ato ang apostol, unsa man sa 1 Corinthians 15. 1 to 4. 1 to 4. Mo ni gitawag og ang maayong balita nga diin kita maluwas. Maluwas. The gospel by which we are saved. Yes. Okay? So unsa may gisulti dira? 1 Corinthians 15, 1 to 4. Kuha mo ba? Sige. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. By which also ye are saved. Yes. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Yes. Nya, dugang pa ka ng 1 Corinthians 1:18. 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, past tense, it is the power of God. Amen. So asa man ang gahom? Sa pagkatao or sa sugilanon sa cross? Yes. Pero walay cross ha o walay pagkatao. So ang ato din ato mo conclude na ta siguro. Hiningon ang 1 Timothy 1:15 nga mianhi si Kristo sa kalibutan. Ang tuyo aron pagluwas. Apil na tugsugid ang pagkatao niya, i-celebrate na to yung pagkatao. I-celebrate na to yung Kristo.
Pero kining Kristo nga atong gi-celebrate, mas tagaan natog himaya ang iyahang paglahos dito sa cross. Diin mingon si Pablo nga, ako mo ay sampol ni sa dihang sa akong pagkamakasasala. Iya kong nag-encounter me, niya, akong nahangpan ang iyahang pagluwas, ang iyang dako niyang ang gospel nga iyang nahangpan, nga iyang gipadangat pod nato karon. Yan man dahil siya aron pagluwas. Ang tubago na tong tanan karon, naluwas na baka. Kahing anhi man siya aron pagluwas. Ang subo kayo, o sige tag-celebrate sa Christmas, sa pagkatao ni Kristo. Celebrate ta sa cross ni Kristo. So matotal, may anhi siya aron pagluwas. Hinaot mi nga, diha sa imong nahimutangan, imong i-realisar ang sala nga atong napanunod kang Adan. Nya na ikaduhang Adan nga mao'y mo redeem, muhatag nato og kinabuhi nga walay katapusan ang atong pagtuo sa gihimo ni Kristo sa cross. So, Okay, no? So, ang challenge namo ninyo, i-secure ang inyuhang kaluwasan. kalawasan. Yes. Dili lang kay enjoyment ang tanan. Gani. Importante, luwas ta. So, secure your salvation. Nya ang katong gospel nga nakaluwas, mato mong ibasa gay na sa 1 Corinthians 15. 1-4. So, Pastor, mo close ta? Yes. Prayer? Once again, Heavenly Father, among pasalamatan kining sa kaoras namo pagsangyaw, pagtuon sa imong pulong, pagtuon aron ang tradisyon ug ang mga tumo-tumo nga mga sugilanon mapulihan unta sa imong pulong nga maoy tinuod, reliable, authenticate nga mahimo yung faithful saying. So among pag-ampo nga doon na untay naluwas o nalig-on ni ining broadcast. Amo ning giampo ban mong pasalamat sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen. Amen. So, wala na tayo igong oras. O bani kami sa sunod Domingo sa samang takna o sa samang istasyon. Kami gyapon ang inyong mga alagad sa kanginan dinha kang Kristo, kini si Brother Ryan. Ako si Brother Wiwil. Kaya sab si Pastor George Tanlangit. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Sa Grasya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programang Oras sa Grasya. Sa Grace Church of Christ, 3rd Street, St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Atong gitun-an ang pulong sa Dios. Sumala sa insaktong pagbahin-bahin nang hinaot kami nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios. Napalig-unan. Uban ni gihapon kami sa sunod Domingo sa samang takna og istasyon. Amazing